Hi mga madam, magandang araw sa inyo and welcome to my mini vlog. Samahan nyo na naman kami sa aming panibagong araw. Sinimulan ko na nga ang araw ko dito sa pagwawalis dito sa aming bakuran. Medyo marami-rami na rin yung kalat dito sa labas dahil medyo mahangin nga dito sa amin. Naglalagas kasi yung dahon ng puno ng mahogani dito sa kabilang bakuran kaya naman ito nagliliparan nga dito sa bakuran namin at ito nga yung nagiging kalat. Dito naman sa tapat namin ay wala nang ganong puno dahil pinaputol ko na. Habang ako nga ay nagwawalis napansin ko nga rin na medyo maalikabok na nga itong takip ng bintana namin kaya ito pinagpagan ko na nga. Kung mapapansin nyo, still mating pa nga lang itong bintana namin dahil hindi pa nga namin ito napapagawa. Pasasaan nga ba't maunti-unti rin namin yung mga dapat naming ipagawa dito sa bahay. Sa ngayon ay tiis-tiis nga lang muna kami. Hindi naman kasi gano'n nga malaki yung naipapadala sa akin ng mister ko kaya naman hindi pa namin to may papagawa sa ngayon. Napakahirap din kasing ipilit kapag nga hindi naman kaya ng budget. Sobrang naipon na nga yung mga alikabok dito. Hindi kasi maiiwasan na mag-alikabok nga to dahil daan nga dito. Naisip ko habang nililinis ko itong bintana namin, sana pinapinturahan ko muna bago ko to pinakabit. Para sana maganda rin namang tingnan. Yun nga lang nakakabit na nga to kaya wala na nga akong magagawa. Nang matapos ko linisan itong bintana, binalik ko na nga rin itong pinakagate namin dito. Meron nga kasi mga nakasampay na sapatos dito at saka tsinelas. Mamaya-maya ay maiinitan na nga rin dun sa gawin na yun. Pagkatapos ko mawalisan dun sa may bandang tagiliran ng bahay namin, dito naman ako sa bandang likod. Nais ko na nga muna itong mga lona na pinagtatakip ko dito sa may motor namin. Sobrang lakas nga ng hangin dito kaya naman nalilipad nga yung mga yan. Tinatakpan ko nga ng lona yung motor namin tuwing gabi kasi nga sinasampahan ng aso naming makulot. Dito talaga sa spot na to pinakamaraming dahon dahil dito nga malapit yung puno. Kung mapapansin niya, meron nga putol na puno dito at yan nga yung mga puno na pinaputol ko. Bale, dalawa nga tong puno na nakatapat dito nga sa bahay namin. Kaya naman bago nga kami magpaayos ng bahay namin ay pinaputol nga namin yung mga puno na yan dahil makakasagabal nga dito. Nung matapos akong magwalis, nilabas ko na nga rin yung mga basura sa loob para masunog na mamayang hapon. Nung matapos nga ako sa paglilinis dun sa labas, pumasok na nga ako agad dito sa loob at marami nga akong gagawin dito. Plano ko nga linisin tong kwarto namin dahil sigurado ko marami na namang naipon ng mga alikabok dito. Lalo na nga dito sa may ilalim ng papag dahil hindi naman yan araw-araw nga nawawalisan ng maayos. Pinaglalabas ko na nga rin yung mga gamit-gamit lalo na nga itong mga unan para hindi nga ganong maalikabukan. Para na nga rin makakilos nga ako ng maayos dito. Sobrang dami na rin namin gamit dito sa loob ng kwarto at pinagpaplanuhan ko nga rin na mag-declutter na nga ng mga gamit. Lalo na nga yung mga pinaglilitan ng batang makulit gusto ko na nga i-declutter yung iba. Binuhat ko na nga itong foam namin para nga maiangat ko na nga itong papag. Iaangat ko nga itong papag namin pati nga yung mga sulok-sulok niya ililinisin ko rin. Nang maialis ko nga yung foam namin, nakita ko nga itong mga panali sa kortina na matagal ko nang hinahanap. Kaya pala nung isang araw hinahanap ko itong mga to, hindi ko makita, nandito lang naman pala nakasiksik. Magaan-gaan lang naman itong papag namin kaya ako na nga lang mag-isang mag-aangat nito. Basta nga dadahan-dahanin ko lang ang pag-aangat baka kasi mamaya ay masira ko nga to. Hindi naman ganun kamamahalin nga itong papag namin, simple lang talaga. Pinilit ko rin punda rin to dahil hindi na nga kami magkasya ni Soren dun sa hinihigaan naming papag dati. Yung hinihigaan kasi naming papag ay yun nandun nga sa may kabilang kwarto. Pagkaangat ko nga ng papag namin ay ito naman yung mga karton. Karton nga to ng printer namin, hindi ko nga maitapon dahil baka mamaya kailangan pa. Pati nga yung styrofoam na ginagawa namin candy tower ay nandito din. Pinag-aalis ko na nga rin yung mga ibang bagay-bagay dito sa may gilid para mawalisan ko din dito ng maigi. Alam niyo naman dito sa bahay marami pang nare-regreg na hollow block kaya naman ito puro alikabok na naman talaga yung mawawalis ko dito. Kapag ka talaga yumaman na ako at sobra-sobra na ako sa pera ay talaga namang ipapatiles ko na pati dingding namin. Char. Sobrang hassle nga kasi kapag nga ganito naglalagas pa yung pader kaya kailangan araw-araw ka din talaga magwalis dito. Napapapikit na nga lang ako dyan at napapatakip na nga lang ng ilong dahil sumasalabog talaga yung alikabok. Eto nga sanang kwarto na to ang gusto kong maipakulob para nga pag nagwa-voice over ako hindi ko na nga rin problema. Anyway, dinakot ko na nga lang itong mga kalat dito gamit ang kamay ko, hindi na nga rin kasi magkasya sa dustpan. Nakalimutan ko nga rin ipasok yung isang basurahan namin na hindi pa puno dun sa labas kaya naman ito kinamay kamay ko na lang at nanguha ko ng supot. Hindi ko na nga rin makuha yung basurahan sa labas dahil sobrang dami nang nakaharang sa dadaanan ko. Kung mapapansin nyo rin, kurtina pa nga lang yung nilagay ko dito sa may pader. Nilagyan ko muna nga ng ganyan para nga kapag nga nahihiga kami hindi naman ganong nagre-regrig tong hollow block kapag nga nagagalaw namin tong pader.
Nakapamaywangan pa nga ako dito at pinag-iisipan ko nga kung babaguhin ko nga yung posisyon ng papag namin. Kahanan. Kasya kayo? Hindi ko na. Hindi yung kahanan. Tapos yung mga drawer dito sa side. At yun nga ang napagdesisyonan ko, kaya ako rin ang magpapakahirap dito sa papag na to. Nang mayurong ko nga yung papag dun sa kabilang side, dito naman ako magtatanggal sa kabilang side. Bali, alisin ko nga muna itong isang drawer na to, baka kasi mamaya hindi nga magkasya yung papag. Sinukat ko naman to, kakasya naman, kaya lang naninigurado ko kasi baka mamaya tamaan nga tong drawer namin at mabasag pa. Hindi ko na nga rin ililipat tong drawer, dito na nga lang din siya. Akala ko kasi kanina may ililipat ko nga tong mga drawer dun sa kabilang side, yun pala hindi na kailangan. Mas maganda na nga rin na dito na lang to nakalagay tong mga to kasi dito ko na rin nakasanayan. Anyway, natanggal ko na nga rin yung lamesa dyan, kaya lang hindi nyo na nakita kasi hindi pala nakaplay yung video. Iis ko lang naman tong drawer na to para naman makasigurado nga kung hindi siya tatamaan. Pati na nga rin tong mga linoleum, pinag-aalis ko na nga rin muna. Kapag kasi aandyan na nga yung papag, mahirap na nga tong alisin, baka mapunit-punit pa tong mga to. Ito rin kasi yung ilalatag ko dyan mamaya. Wala pa naman kasi ang pambili ng bago, kaya yan na nga lang muna. Pati nga dito sa pwesto ng drawer, napakarami na nga rin naipong mga alikabok na rig-rig ng hollow block. Winalisan ko na nga rin na maigi dyan para mamaya pag binalik ko malinis na nga rin. Fast forward na nga ito mga madam, sobrang daming nangyari, kaya lang hindi ko na isasama sa video dahil aabutin tayo ng siyam-siyam. Natapos ko na nga din yung pinaghirapan ko dito sa loob ng kwarto namin at ayan nga yung resulta. Dito ko na nga lang nilagay itong lamesa na to kasi dito nga ako may area kapag ka nagbo-voice over ako. Kahit nung dito pa lang yung papag namin, dito talaga yung spot ko sa may sulok na to. Isa rin yun sa mga dahilan kaya ako binago na posisyon tong papag namin. Para nga kapag nagbo-voice over ako, meron naman akong pwesto. And yun lang naman for today. Salamat sa inyong panonood. See you on my next mini vlog.